Muli magandang araw sa lahat. At ang panahon ito ay napaka-ganda dahil ang lahat ng bagay ay ginawa ng Panginoon sa buhay natin. Bilang mga anak ng Diyos at sa mga nanonood ngayon, bigyan natin pasasalamat ang Panginoon sa mga awitin ko na ang Diyos ay buhay, Diyos na hindi nagpapabaya sa atin. Ano man mga pinagdaanan natin sa ating mga buhay sa ngayong mga nakarang araw, balutin natin ngayon sa mga oras na ito ng magandang kinabukasan. May magandang hinaharap. Dahil ang Panginoon ay siyang nagmamahal sa ating lahat. Ang tahanan ito ay kasama natin ang Panginoon. Muli, tayo magbigay papuri at pasalamat sa Panginoon sa pamagitan nito. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo, na ikaw ay mamasdan, makaliig ka, sa'yo ay bumisa. Ang puso ko ay dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo, na ikaw ay mamasdan, makaliig ka, sa'yo ay buwisa. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, maging dapatin mo, na ikaw ay mamasdan, makaliig ka, sa'yo ay bumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng wala hanggang mga papuri pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papuri pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Amen! Dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon, dapat lamang natin ibalik sa Kanya ang pagmamahal niya. Kaya sa mga oras nito, muli pasalamatan natin ang ating Panginoon at palakpakan natin dahil siya ay mahal na mahal tayo. Mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan
piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di tayo pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, mapupurihan ka. Habang buhay,
walang katulad. Ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, Dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kadakilaan mo. Kadakilaan mo. Yes, Father God, salamat po Panginoon sa mga oras na ito. Tunay na namin po naramdaman ang iyong pag-ibig sa amin, O Lord. Mga bagyong dumaan, Panginoon, ikaw po, Panginoon, ang patuloy na nagbigay sa amin ng kalakasan. Inalis mo po, Panginoon, ang mga negatibong kaisipan na wala kaming dapat inaasahan. Binigyan mo kami, Panginoon, ng pag-asa. Binigyan mo kami ng kaisipang kalinawang pag-iisip, Panginoon, upang ang lahat ng bagay na pinagdaanan, Panginoon namin, ay bumangon kang Panginoon. Nakasama ka po ng Panginoon. Father God, sa mga oras na ito, bawat isang nanonood, bawat isang nakikinig, Panginoon, pag-ibayuhin mo po, Panginoon, sa aming mga puso na maunawaan namin, Panginoon, ng iyong banal na salita. Salamat, Panginoon, sa mga oras na ito. Dahil ikaw ang Diyos na nagpapatunay, na nagbigay lakas sa amin, at nagbibigay pag-asa sa amin. Salamat po, Panginoon. Muli, inutas namin ang iyong pangalan. Sa matamis na pangalan ni Jesus, everybody say Amen. Isang mapagpalang araw, mga kapamilya po namin sa SBC Family at mga taga-subaybay ng ating Church Online. Pansamantala po ako na makakasama ninyo sa oras na ito sa ilang minutong pagbabahagi ng salita ng Diyos sa kanan po ng ating pastor, ni Pastor Arnel. Itong mga nakaraang linggo natutunan po natin ang kahalagahan ng buhay na may layunin. Ang buhay mo, ang buhay ko, ay sinadya at hindi aksidente kung bakit tayo nandito sa mundo ito. Natutunan natin na sinadya ng Diyos ang pagkakagawa sa atin at tayo ginawa ayon sa wangis ng ating dakilang Diyos. At napakaganda ng kanyang plano kung bakit niya tayo ginawa ayon sa kanyang wangis. Ayon sa Jeremiah 29:11, tunay na batid ng Diyos ang magagandang plano niya sa buhay ng bawat isa sa atin. Last Sunday, natutunan din po natin ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay hindi ito madali. Ika nga, it's not easy. Ang daming balakid, ang daming hadlang sa paggawa natin sa kalooban ng Diyos habang tayo ay paabante. May madadaanan po tayo ng mga bako-bako sa mga dadaanan natin pasulong sa ipinapagawa ng ating dakilang Diyos. Kapag sumunod tayo sa layunin ng Diyos, hindi po ganun kadali. May mga pagdadaanan po tayo na kung minsan ayaw natin, subalit ito'y kailangang pagdaanan sapagkat ito'y para sa ating ikabubuti. May panahon po na kung kailan tayo sumusunod sa kalooban ng ating Diyos, dumarami ang mga problema. May panahon na kung kailan tayo sumusunod at ginagawa ang kalooban ng ating Diyos, lalong umihirap ang sitwasyon na ating kinakaharap. Kung kailan tayo nananatili at sumusunod sa nais ng Diyos,
kung minsan lalong bumibigat ang ating mga kinakaharap. Bakit ito nangyayari? Bakit ito ipinapahintulot ng Diyos? Dahil ito po ay kailangang pagdaanan. Ito po ay parte na kailangan siyang kaharapin sapagkat makakatulong po ito sa paghubog ng ating karakter at ito'y part ng proseso na kung saan hindi maaaring o hindi maaaring dapat pagdaanan sapagkat pag sinabi po natin proseso, dito po sa proseso na ating dapat gawin ay walang shortcut. Dapat pagdaanan upang makita natin at ang kalalabasan ay napakaganda. Ang mga hadlang ay kadalasan na ginagamit ng Diyos upang tayo mapatibay at makamit natin ang gantimpalang inihanda sa atin ng ating Diyos. Tulad ni Joseph, natutunan natin na ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay hindi nangangahulugan ng kawalan ng problema. Maayos na ang lahat, easy lang ang buhay. Natutunan natin last Sunday na si Joseph, sumusunod kay Lord, nandun pa rin yung maraming problema, nandun pa rin yung kanyang mga kinaharap na mismo kanyang kapamilya, pinagtangkaan siyang patayin, ibinenta, gumagawa pa rin siya ng mabuti, at ginagawa niya kung ano ang tama, subalit may mga problema pa rin siyang kinakaharap at may mga sitwasyon pa rin na hindi maganda na nangyayari sa kanyang buhay. Natutunan natin, mahirap man, kung minsan di mo maunawaan, gawin lang natin kung ano yung tama. Gawin lang natin kung ano ang mabuti dahil bandang huli, tiyak na kapag ginawa natin ang tama, hindi po tayo magkakamali. Sa araw po ito, ang ating topic mga kapatid ay patungkol po sa desisyon at mga choices. Decision and choices are important po sa ating lakbayin sa buhay. It's not easy, ika nga. Hindi madaling gumawa ng isang desisyon sa buhay, subalit kailangan nating gumawa o magdesisyon. May mga desisyon na kailangan nating gawin. Katulad ni Moses, may mga desisyon na ginawa siya dahil ito ay napakahalaga upang maisakatuparan yung layunin ng Diyos sa bansang Israel at para maihatid ang mga Israel sa lupang ipinangako ni Lord sa ating mga ninuno. Subalit imbis na marating po ito ng 40 days, inabot po ang mga Israelites ng 40 years. Bakit? Because of wrong decision, because of wrong choices. Paano po nagsimula na umabot sila ng 40 years imbes na 40 days lamang para marating ang promised land? Exodus chapter 3 verse 7 and 8, ito po yung pangyayari na kung saan tinawag ng Diyos si Moses upang gawin ang isang napakahalagang misyon. Gawin ang isang matatawag nating paglikas mula sa Ehipto papunta sa lupang ipinangako ng ating Diyos. Aking pong babasahin. Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahihirapan ng Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang tinitiis at narinig ko ang kanilang daing. Kaya bumaba ako upang sila'y iligtas, ialis sa Ehipto at ihatid sa lupang mayaman, malawak at sagana sa lahat ng bagay. Ito'y ang lupain ng mga Kananeo, Eteo, Amoreo, Pereseo, Hebeo at Ebuseo. Ito po yung pangyayari na ang mga Israelita habang sila ay nasa Egypt, sila po ay dumaing kay Lord. Hirap na sila sa kanilang dinanas, ginawa silang nanlipin. At sila po ay dumaing, dumulog sa ating Panginoon, sila ay nanalangin.
At dinulog naman ng ating Panginoon ang kanilang mga karaingan. Ang sabi sa Exodus chapter 2:24, narinig ng Diyos ang kanilang mga daing at naalala niya ang kanyang tipan kina Abraham, Isaac at Jacob. Nakita niya ang kalagayan ng mga Israelita at siya'y nahabag sa kanila. Grabe ang pamamahal ng Diyos sa bansang kanyang pinili. Kaya nung sila ay nagmakaawa, dumaing, sila ay pinakinggan ng Diyos at tinawag ng ating dakilang Diyos, si Yahweh, si Moses upang gawin ang labas sa mga Israelita mula sa Ehipto patungo sa Promised Land. Sa verse 8 ng Exodus 3, narinig ko ang kanilang daing. Inutusan si Moses para pangunahan ang bayang Israel papunta sa mayaman, malawak at masaganang lupain. Subalit, ano ang sabi ni Moses? 10, papupuntahin, sabi ni Lord, kay Moses, papupuntahin kita sa Ehipto upang ilabas sila. Inutusan ni Lord si Moses para ilabas nga sa pagkaalipin ang bansang Israel mula sa Egypt. At pagdating sa verse 11 ng chapter 3, ang sabi ni Moses, sino ba ako para harap sa Paraon? Subalit ito yung napakagandang binitawan ng ating Panginoong si Yahweh. Ang sabi niya sa verse 12, huwag kang mag-alala, sabi ni Lord, hindi kita pababayaan. Kaya lumakas ang loob ni Moses dahil alam niya, mahirap ang kanyang gagawin na pangunahan ang bansang Israel patungo sa Promised Land na pinrepare ng Lord na napakaganda. Subalit, hindi ganun kadali. Lumakas ang loob niya dahil alam ni Moses na kasama niya ang Diyos. Lumabas po sila, dumaan sa disyerto, papunta sa lugar ng kasaganaan na ipinangako ng ating Diyos sa kanila. Subalit habang sila ay naglalakbay sa disyerto, nakaranas po sila ng pagkauhaw at pagkagutom. Tingnan po natin, ang isang lugar na disyerto, dito po madali na ikaw ay mauhaw at makaranas ng pagkagutom. Sabi siguro marahil ng mga Israelita habang sila ay nasa disyerto, maaaring naghahanap sila ng isang mabilis na paraan upang yung sinasabi ni Lord na lupang ipinangako ay kanilang marating agad maaaring naghahanap sila kung ano yung mabilis na paraan. Baka maaaring ito ay ituro na lang sa kanila ni Lord upang ito'y marating na nila kaagad. Maaari namang gawin ito ng ating Diyos, subalit hindi niya ginawa. Sa kanilang paglalakbay, puro reklamo po ang maririnig sa kanila at may sitwasyon na gusto nilang bumalik sa Ehipto sa dati nilang pamumuhay. Mahirap po kasi kapag nakasanayan yung dating pamumuhay. Ang nakita ko po rito, hinahanap-hanap ng mga Israelita ang dati nilang pamumuhay. Akala nila mas maganda yung dati nilang buhay na sila'y alipin kaysa dun sa pinrepair ni Lord na napakaganda. At mahirap po itong makita, lalo na po kapag ikaw ay ikaw ay nasa kalagitnaan ng isang disyerto, nasa panahon ng tagtuyot, na parang tila wala kang nakikita, puro buhangin. Kaya ang sumasagi agad sa isip ng mga Israelita ay bumalik na lang doon sa kanilang nakasanayan. Mas kabisado na nila yon, doon hindi sila magugutom. Kaya nga po, ang nangyayari, dahil hindi nila kabisado pa kung ano yung kanilang patutunguhan, puro reklamo ang maririnig sa kanila at nais nilang bumalik kung saan sila ginawang alipin. Sino ba naman ang matutuwa kung ikaw ay nasa disyerto, lalo na kung walang tubig at walang pagkain? Tiyak, kung ikaw ay kasama doon, baka isa ka rin kapatid doon sa mga reklamador na nagrereklamo dahil sa kawalan ng pagkain, kawalan ng tubig, at sa init na kanilang dinaranas. Sabi ni Lord, sa kasaganaan sila dadalhin.
Sabi ng ibang Israelita, kung sa kasaganaan mo kami dadalhin, Lord, at madalas si Moses ang kanilang sinusumbatan, bakit nararanasan nila yung ganong klaseng paghihirap habang sila ay nasa gitna ng disyerto? Ipinahintulot ito ni Lord ang tagpong ito na nasa desert sila dahil mayroong gustong ipakita si Lord sa kanila. Nais ng ating Diyos na sa panahon na nasa desert sila, kay Lord lang sila umasa. May mga sitwasyon tulad po nito, pwede naman talagang irekta. Ipakita ni Lord yung shortcut sa kanila, subalit hindi ipinahintulot ni Lord sa kanila dahil meron siyang gustong ipakita sa kanila. Kasi gawa nga po ng kanilang pag-iisip ay isang alipin na pag-iisip. Ako'y naniniwala dito, meron siyang gustong ipakita ang ating Diyos sa kanila na nais niya na matutunan ng mga Israelita. Kaya hindi niya ipinakita sa kanila yung mabilis na paraan upang marating agad ang lupang ipinangako. Nais ni Lord na sa panahon na dumadaan sila sa disyerto, makita nila na walang ibang Diyos na tutulong sa kanila kundi si Yahweh lamang. Na sa ganitong tagpo, si Yahweh, ang Diyos nila, ang kanila lamang maaasahan. Nais ipakita ni Lord na sa kanilang disyertong sitwasyon, hindi pa po katapusan ng kanilang buhay. Dahil hindi ito ang destiny na pinrepare ni Lord sa kanila. Nais ipakita ni Lord ang disyertong ito ay temporary lamang. Matatapos din anuman ang kanilang disyertong kinakaharap, at yung paglalakbay nila mula sa disyertong ito ay matatapos at matatapos din. Ang kailangan lang po, huwag silang titigil, umabante, sulong lang ng sulong kahit mahirap, kahit hindi naiintindihan, kahit hindi maunawaan ang mahalaga, sumusunod doon sa itinuturo ni Yahweh. At tiyak, merong kasaganahan na makakamtan. Kailangan lang umabante, huwag tumigil, ika nga moving forward. At ang nakakalungkot, may sitwasyon na mas gusto nila na bumalik sa dati kapag nakakaranas sila at nakakadaan sila sa isang tagpo na disyerto. Ano po ang sabi ng Isaiah 43:19? I will make a way in the wilderness. Ako ay magbubukas ng isang landasin sa gitna ng ilang. Yan ang pangako ng ating Panginoon. Ika nga ng kanta God will make a way when there seems to be no way. Ang Diyos ay kayang gumawa ng paraan, kayang magbukas ng isang pintuan sa isang lugar na tila napaka-imposible na mangyari. Dahil ang Diyos po natin, ang kanyang teritoryo, ika nga, ay gawin yung imposible. Basta gawin natin yung mga posible. Paano may sasagawa ng Diyos ang daan sa gitna ng disyerto? We need to make a choice. Alam niyo po, hindi may sasakatuparan ng Diyos, hindi magagawa ng Diyos na sa gitna ng kahirapan na ating kinakaharap, makakagawa siya ng isang himala kung hindi po tayo gagawa o hindi po tayo magdidesisyon. Kailangan po nating gumawa ng isang tamang desisyon upang ang Diyos ay makakilos po at makatulong at tayo ay magawang matulungan. Sa tagpo pong ito na delay po ng 40 years, bago nila narating ang lupang ipinangako ni Yahweh sa kanila, imbes na 40 days lamang, because of wrong decision, because of wrong choices. Ayon po sa aklat ng Numbers 13, mga bilang chapter 13, 30-33,
Ganito po yung ulat ng 10 tiktik o 10 spy sa bayang Israel. Hindi natin sila kaya, mas malakas sila sa atin. Higante ang mga taga roon, at sino mang magtatangkang sumakop sa kanila ay lalamunin nila ng buo. Halos hanggang tuhod lamang kami. Yun ang ulat po ng 10 spy sa bayang Israel, at mas pinakinggan po sila ng bayang Israel imbes sa ulat ni Joshua at ni Caleb. Napaniwala ng 10 spy na ito ang mga Israelita sa kanilang maling ulat. Dahil dito naghimagsik ang bayang Israel kay Yahweh at nagbulong-bulungan palagi labang kay Moses at Aaron. Numbers chapter 14, 1-4, ganito po ang sabi, ang buong bayan ng Israel ay nalungkot at magdamag na nanangis. Nagbulungan sila laban kina Moses at Aaron. Ang sabi nila, mabuti pang namatay na tayo sa Ehipto o kaya sa ilang, kaysa patayin ng ating mga kaaway sa lupaing pinagdalhan sa atin ni Yahweh. At bihagin ang ating asawa at mga anak. Mabuti pa'y bumalik na tayo sa Ehipto. At nag-usap-usap sila na pumili ng isang leader na mangunguna sa kanilang pagbabalik. Dahil po sa maling ulat at desisyon, biglang natakot ang bayang Israel. Kaya gusto nilang bumalik sa Egypt ng mga Israelita at nag-aklas pa sila, nagbulong-bulungan laban kay Moses na kanilang leader at gusto nilang magkaroon ng isang bagong leader. Grabe ang kanilang mga ginawa. Dahil sa pangyayaring ito sa panahon nila, sa kanilang di pagsunod sa kalooban ni Lord, sa Numbers chapter 14, 29-30, alam niyo po, ito po yung naging resulta dahil sa maling desisyon na kanilang ginawa. Mababasa po natin sa 29 and 30 ng Numbers chapter 14. Ano po ang sabi rito? Mula sa 2 taong pataas, isa man ay walang makakarating sa lupaing ipinangako ko, maliban kay Josue at Caleb. Alam niyo po, dahil sa ginawang ito na nagumbinsi pa ang 10 spy at napaniwala halos ang buong bayan, alam niyo po ang naging resulta? Yung mga may edad na 20 years old pataas ay hindi po ipinahintulot, hindi pinahintulutan ng Diyos na makapasok sa lupang ipinangako, the promised land, sapagkat dahil sa maling desisyon na ginawa ng bayang Israel. Imbis na maniwala sila kay Joshua at kay Caleb, mas naniwala po sila sa 10. Kaya ito yung naging resulta ng kanilang pagsuway. Naghimagsik sila kay Lord, at dahil sa kanilang ginawa, ito yung resulta na walang makakapasok sa kanila 20 years old pataas maliban kay Caleb at Joshua. Dahil sa wrong decision, wrong choices, marami po ang nadamay sa kanila at inabot pa ng 40 years bago marating ang lupang ipinangako ng Diyos sa kanila. Alam mo kaibigan, napakahalaga ang paggawa ng tamang desisyon, lalo na po sa panahon ngayon, sa sitwasyon na kinakaharap natin. Sa bawat desisyon na ating gagawin, sa bawat maling desisyon na ating gagawin o nagawa, laging merong apektado, laging merong nadadamay. Unang-una po diyan ang ating mga kapamilya at ang ating mga sabuhay. Natatandaan ko po yung isang tagpo. Naalala ko, nung si Rahab ay pinasyalan, bumisita yung 2 spy sa kanyang bahay. Nung malaman niya na ang mga spy na ito ay mula padala ng Diyos upang tiktikan ang lugar ng Jericho, agad po siyang nagdesisyon na pumanig agad sa Diyos. Dahil ang alam niya, walang ibang makapangyarihang Diyos kundi si Yahweh lamang. Kaya nung malaman niya
na ang kanilang lugar ay sasakupin ng mga Israelita, sasakupin ng mga may tunay na Diyos, agad po siyang nagdesisyon na pumanig sa kanila. At dahil sa kanyang desisyon na ginawa, siya po ay pinagpala ng ating Panginoon at ang kanyang sambahayan at naging grandmother po siya ng ating Panginoong Hesus. Dahil sa kanyang tamang desisyon na ginawa na pumanig sa ating Panginoong Diyos. Kaibigan, alam ko na hindi aksidente sa oras na ito na ang mensaheng ito ay naririnig mo ngayon. Dahil ito'y sinadya ng ating Diyos. May mga wrong decision, marahil na nagawa ka itong mga nakaraang araw, nakaraang buwan, mga nakaraang taon. May mga maling desisyon kang nagawa. Subalit meron akong good news. Ang good news ay nandyan ka pa, buhay ka pa, may pagkakataon ka pa para itama yung mga nagawang maling desisyon. Ito ang tamang panahon para gawin at piliin ang tamang desisyon na babago ng iyong buhay. Hindi ganun kadali ang gumawa ng isang tamang desisyon. Ika nga ni Martin Luther King, kung hindi mo magawang lumipad, ikaw ay tumakbo. Kung hindi mo kayang tumakbo, ikaw ay maglakad. Kung hindi mo kayang maglakad, ikaw ay gumapang. Ang importante, ikaw ay sumusulong. Ikaw ay umaabante. Sa paggawa po natin ng desisyon, ng tamang desisyon, mahirap man at tila akala mo walang nangyayari, tuloy lang, gawin mo lang kung ano yung tama dahil may nangyayari at ang Diyos ay sumasa atin. Tiyak, nasasamahan tayo kapag tayo ay nagdesisyon para gawin kung ano ang nararapat, kung ano ang tama. Alam mo po, ang buhay po natin ay hindi magbabago sa pamamagitan ng isang aksidente. Yun po yung katotohanan. Huwag tayong umasa na kinabukasan ng buhay natin ay magbabago sa pamamagitan ng aksidente. Ang katotohanan po, ang buhay natin ay magbabago lamang sa pamamagitan ng isang tamang desisyon. Wala pong mahirap na umasa tayo na magbabago ang buhay natin dahil aasa tayo sa aksidente. Dahil ang katotohanan, magbabago po ang ating buhay kung tayo ay magdidesisyon. Gagawin kung ano ang tama. Gagawin kung ano mabuti, kahit mahirap, kahit hindi madali. Sa oras na ito, kaibigan, ipinapangako sa iyo, sa kabila ng mga nagawa mong maling desisyon, kung ikaw ay magdidesisyon at pipiliin mo na pumanig at sumunod kay Jesus, ang iyong buhay ay di magiging gaya ng dati. Magbabago at mararating mo ang ipinangako ng Diyos sa iyo. Napakasarap na marating ang inihanda ng Diyos para sa atin. Mararating lamang yun, kapatid, kaibigan, sa pamamagitan ng isang matapang na pagdidesisyon na gawin kung ano'y nararapat at kung ano ang mabuti. Maraming salamat po. Pagpalain tayo ng ating Panginoon. God bless.
know you are God, and I will be still, know you